Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Rimart Gabalyo at Fai Parov, na kung saan paglalabanan nila ang WBO Oriental Bantamweight title. Fight schedule Pebrero 13, 2024. Gaganapin po yan dito sa ating bansa, sa Pilipinas, sa Midas Hotel and Casino, Pasay City. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po kayo na sana supportan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan na ito. Opo, paano ba natin ito malalaman? Mula sa kanilang physical appearance, karanasan at skills. Kaya unahin natin ang sa panig ni Fai Parov. Itong si Fai Parov po ay may impresibong kartada, 35 wins with 27 wins coming by way of knockout. May 3 talo, walang tabla or wala pang literal tabla. Sa kanya 3 talo, 2 beses nakatikim ng knockout. Itong si Fai Parov lumalaban sa Super Bantamweight Division. So ibig sabihin bababa ito ng division or magbawas ng timbang dahil sa laban kay Rimart Gabalyo, na kung saan ang titulo na kanilang paglalabanan ay ang WBO Oriental Bantamweight title. So, dyan mga kaibigan, disadvantage yan kung tutuusin para kay Fai Parov dahil nga magbabawas yan ng ilang pounds. Kung di ako nagkamali, 4 pounds ang babawasin dahil ang Bantamweight Division 118, 122 ang Super Bantamweight. Pero ganun pa man mga kaibigan, galing sa mababang division din naman itong si Fai Parov, may experience na siya kung paano niya i-adjust ang kanyang sarili sa pagbawas ng timbang. Sa ngayon may edad na 40 anyos na itong si Fai Parov at ang height nito ay 5 foot and 3.5 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 77.14%. Huling na palaban itong si Parov noong November 25, 2023. Nakalaban niya si Akafon Ngam Kayo, na kung saan panalo by 4th round technical knockout itong si Fai Parov po sa laban niya kay Akapon. At nagsisilbi din po yung comeback fight nitong si Fai Parov dahil noong 2023 nagkaroon siya ng 3 laban. 2 beses siya magkasunod na natalo. Kaya doon sa kanyang comeback fight, masasabi nating maganda po ang kanyang naging performance sa laban po mga kaibigan. Pagdating sa eksperyensya o karanasan nitong si Fai Parov, mga kaibigan, kung sa uri ng kinalaban, wala itong nakalaban na masasabi nating di kalibre po talaga na boksingero sa division. Sa Super Bantamweight Division man yan, sa Bantamweight Division, maging sa Flyweight Division po. Pero maraming Pinoy na ito na nakalaban. Kung di ako nagkamali, 10 Pinoy na mahigit ang kinalaban nito mga kaibigan. Magngalan lang tayo ng 3. JC Espinas, JR Estremos, Boboy Concepcion. Yan po ang kanyang mga kinalaban na mga Pinoy na kung saan familiar para sa akin po ang mga pangalan na yan sa Philippine boxing. Pagdating sa skills ni Fai Parov, boxer-puncher, pwede siyang maging pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching ability, at taglay ang timing, power, at accuracy. At minsan may pagka-agresibo din po ito mga kaibigan. Rimart Gabalyo, na ating kababayan, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din naman. 26 wins with 21 wins coming by way of knockout, may 1 talo, ngunit wala pang literal tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit or technical knockout sa mga kamay sa kapwa natin Pilipino na si The Filipino Flash Nonito Donaire. Doon siya nakatikim ng kaunang talo po mga kaibigan. Pero pagkatapos nung pagkatalo ni Rimart Gabalyo, nag-comeback fight po siya na kung saan naipanalo naman niya ang laban. Kumbaga, nakarecover, nakabalikwas na mula sa kanya sinapit kay Donaire itong si Rimart Gabalyo. Take note, kung di ako nagkakamali, itong si Rimart Gabalyo naman ay under ngayon sa ama ni Nonito Donaire Jr., which is Nonito Sr. Yun yata ang pinaka-trainer, head coach ni Rimart Gabalyo sa ngayon, sa kasalukuyan po mga kaibigan. Sa ngayon, may edad na 27 anyos itong ating kababayan at ang height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance, ng count ratio 80.77%. Huling na palaban, Hunyo 17, 2023. Nakalaban ni Rimart Gabalyo ay kapwa Pinoy din na si Michael Bravo, na kung saan po mga kaibigan, na ipanalo lamang ni Rimart Gabalyo ang kanyang laban kay Bravo by split decision
napaka-close po ng kanilang laban na kung saan inaakala ng marami na in-knock-out lamang ni Raymart Gaballo si Michael Bravo. Ngunit hindi po nagawa ni Raymart Gaballo, bagkos nawi lamang sa madikit na puntusan ang kanilang bakbakan na kung saan nga split decision ang hatol ng 3 hurado dito sa labanan na yan, mga kaibigan. Pagdating naman sa karanasan nitong si Raymart Gaballo, naging WBC interim ito at minsan naging World Title Challenger. Yun nga po yung laban niya kay Nonito Donaire Jr. At ang mga kilalang boksingero na kinalaban naman ni Raymart Gaballo sa division ng Bantamweight division or sa division ng Bantamweight, Nonito Donaire Jr., Emmanuel Rodriguez. Itong si Emmanuel Rodriguez po, mga kaibigan, bagamat nung napalaban kay Raymart Gaballo ay hindi isang world champion dahil natalo po siya sa isang labanan. Kung hindi ako nagkamali, Inoue yata ang isa sa tumalo kay Emmanuel Rodriguez. Ngayon sa kasalukuyan, pagkatapos iniwan or binitawan ni Naoya Inoue ang 4 major title belts sa Bantamweight division, nakabalik agad bilang world champion itong si Emmanuel Rodriguez ngayon sa kasalukuyan po, mga kaibigan. Bagamat napabalita na itong si Emmanuel Rodriguez ay magre-retiro na daw, pero nung sinuri ko sa boxing scene yung kanyang record, kung hawak pa ba niya ang naturang titulo, hawak pa po, mga kaibigan. Hawak pa niya ang IBF dyan sa Bantamweight division. So hindi po basta-bastang boksingero itong si Emmanuel Rodriguez na tinalo ni Raymart Gaballo by split decision. Skills ni Raymart Gaballo, boxer puncher din po, mga kaibigan. Pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability, at may pagka-agresibo, taglay ang power, timing at accuracy nitong ating kababayan. Pero ang kakulangan naman ni Raymart Gaballo ay depensa, na kung saan po, mga kaibigan, kailangan niyang ma-improve ang depensa. Dahil doon siya may kakulangan na kung saan pagka tinamaan si Raymart Gaballo, na lalo na sumakuha, pag tinamaan ito, naaalog. Tulad ng laban niya kay Emmanuel Rodriguez at yung sa body punch na ginawa ni Nonito Donaire, sanhi ng kanyang pagka-knockout or pagka-technical knockout sa laban nitong si Raymart Gaballo. Na sana na-improve po yan sa isang sa kanyang sa kanyang team ngayon, yung pagdidipinsa, at nang sa ganun magagamit din niya sa aktual na laban po, mga kaibigan. Dito sa ating comparison, dito kayo makakakuha ng idea maging sa pag-predict din po sa bakbakan. Ngayon, sa ating comparison naman, pagdating sa edad, 40 years old si Faiparov, 27 years old lamang si Raymart Gaballo. Mga kaibigan, yung 40 years old na yan, nasa kanyang father time na po yan. Na kung saan po, mga kaibigan, sa edad ng 40 anyos, hindi lahat ng boksingero ay nasa magandang kondisyon pa rin. Hindi lahat. Oo. Dahil sa edad ng 40, ang iba, nagbabago na ang galawan, power. Idagdag pa natin yung stamina. Yung reflexes, nagbabago na. Pero itong si Faiparov, sa edad na 40, nakapagpa-knockout pa, mga kaibigan. Bagamat, hindi naman kilalang boksingero si Akapon Nyamkio, pero maganda pa rin ang ipinakita ni Faiparov po, mga kaibigan. Kaya hindi pwede maliitin kahit na 40 years old na ito. Pero disadvantage po yan ikumpara dito sa ating kababayan na kalakasan po talaga, 27 years old. Height na disadvantage, mas matangkad po ang ating kababayan, mas mahaba ang galamay nitong ating kababayan. Pagdating naman sa power, lamang ang ating kababayan ng kaunti, which is 3% na higit lamang ang ikinalalamang ni Raymart Gaballo sa power. 80.77% ang knockout ratio ni Raymart Gaballo. Itong kanyang makalaban ay mayroong 77.14%. So, 3% mahigit lamang po ang diferensya sa power. At pagdating naman sa activity, parehong aktibo ang dalawang boksingero. Pagdating sa eksperyensya, sa world ranking ay sa uri ng kinalaban, si Raymart Gaballo, ang kanyang mga kinalaban po, mga kaibigan, nasa world ranking, excepted kay Michael Bravo. Parang hindi ko pa nakita sa world ranking itong si Bravo. Pero napakaganda po na pinakita ni Bravo talaga sa laban nila. Kaya dyan, mga kaibigan, pagdating naman sa ranking, itong si Raymart Gaballo, hindi ang nagkakamali, rank number 1 sa WBO or WBC.
Hindi ko alam, hindi ko ano kung sa WBO ba yun or sa WBC. Nasa dalawang yan, naging rank 1 itong si Rimart Gabalyo. Si Piper ay wala po sa ranking mula sa Bantamweight Division at sa Super Bantamweight Division po mga kaibigan. Kaya dyan, liyamado po talaga ang ating kababayan. Maraming ikinala lamang itong ating kababayan mula sa dako na pagdadausan sa laban, which is dito sa Pilipinas. Yung sa height and disadvantage, power, maraming ikinala lamang dito si Rimart Gabalyo. So dito mga kaibigan, may idea na kayo kung sino ang mananalo sa laban. Okay, maghahayag pa rin ako ng sarili kong prediction sa laban. Rimart Gabalyo by technical knockout or knockout. Mga anong round? Siguro mga kaibigan, nasa mga round 7 pataas. Nakadepende ito kung makuha agad ni Gabalyo ang tamang timing na may patama niya ang kanyang pamatay na suntok dito kay Fiparob po mga kaibigan. Oo, pero pinakamatagal na nga yan. 7th round pataas. Or 7th round pinakamatagal po mga kaibigan. Pwede. At kung sakali, kakayanin ni Fiparob ang power na taglay nitong si Rimart Gabalyo, pumawi sa puntusan, sa tingin ko kayang idumina naman ni Rimart Gabalyo ang laban gamit ang kanyang power, skills, at siyempre mga kaibigan, dito sa labanan na ito, yun nga, yung pagkabata pa lamang nitong si Rimart Gabalyo, isa po talaga yan sa nakikita kong kalamangan niya. Bata siya. Nasa kanyang kalakasan ngayon. Ang tanging tsansa lamang ng Thai fighter na si Fiparob dito, upset. Anong klaseng upset? Pwedeng knockout, pwedeng sa puntusan din po mga kaibigan. Gamit ang kanyang eksperyensya, power, skills na kung saan posible din or may kakayahan or may tsansa din siyang makakuha ng upset dito kay Rimart Gabalyo. Once na ma-upset dito si Rimart Gabalyo, malaking impact po ito para kay Rimart Gabalyo, lalo na pagdating sa world ranking dito sa 4 organization sa Bantamweight Division mga kaibigan, na kung saan yan nga po ang WBC, WBO, IBF at WBA, ganyan. Pagka matalo siya dito, malaking impact po yan na ibababa sa kanyang ranking po mga kaibigan. Kaya kinakailangan ni Rimart Gabalyo mag-ingat dito at nasa ganon makuha niya ang panalo sa laban po mga kaibigan, na kung saan marami nga siyang kalamangan. Huwag siyang magpakakampante dito mga kaibigan, dahil sabi nga ni Gennady Golovkin, isang suntok lang kayang magpabago sa takbo ng laban po mga kaibigan. At may kakayahan si Fiparob dyan. Napakataas ng kanyang knockout ratio. Once na makapagpatama yan kay Rimart Gabalyo ng isa, lalo na pagka mapuruhan, may kalalagyan dyan si Rimart Gabalyo po mga kaibigan. Kaya para sa ating kababayan, huwag siyang magpakakampante kahit nasabihin natin marami siyang kalamangan dito sa kanyang makakalaban na si Fiparob. Oo, huwag talaga siyang magpakakampante. Dahil siyempre, may mga kamay din yan, may eksperyensya yan, may skills din yan, na kung saan mga kaibigan, pagka napuruhan siya dyan, ay delikado. May kalalagyan talaga si Rimart Gabalyo. Kaya huwag siyang magpakakampante sa laban, na kung saan yun nga, kalimitang talo sa mga knockout artist, sa mga liyamado sa laban, ay yung masyadong kumpiyansa po mga kaibigan. Kaya ingat-ingat din pag may time. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. Maraming salamat po.